Pagmamadali at abala sa cellphone habang nagmamaneho, yan po ang lumabas sa investigasyon ng LRTA sa driver ng isa sa dalawang tren ng LRT na nagbanggaan noong isang linggo. Ang mga detalye sa report ng saksing si James Velasquez. Yan ang lumabas na resulta sa investigasyon ng Light Rail Transit Authority o LRTA sa dalawang nagbanggaan tren noong isang linggo. Batay sa train monitoring system, mabilis umanong takbo ng tren palabas ng Roosevelt Station, 61 km per hour. Gayong 40 km per hour ang speed limit sa bahaging iyon malapit sa mandatory stop area. Lumabas din sa monitoring system na hindi tumigil ang tren sa mandatory stop area ilang metro bagong rail switch, bagay na labag sa safety protocol ng LRTA. You have to travel within the speed limit hanggang sa makarating ka doon sa stopover area, which is must not be more than 40 kilometers per hour. And then, pagdating mo doon sa area na you have to stop. Hindi pwede ang rolling stop. Taliwas din sa pahayag ng driver na nawalan daw siya ng preno. Nakita mo na sa train monitoring system na gumana ang emergency brakes ng tren kaya bumagal ang takbo nito bago sumalpok sa isa pang tren na dumadaan sa rail switch. Pero may isa pang nadiskubre sa investigasyon. Kitang-kita raw ng train escort na bumunot at tumingin sa cellphone ng driver bago mangyari ang banggaan. Ayaw pa rin pangalanan ng LRTA ang naturang driver, pero dahil sa nadiskubreng paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, mas maghihigpit daw ang LRTA sa kanilang mga train operator. Di kasi birong disgrasya ang posibleng resulta kapag nawala ang mata at isip sa release man o sa kalsada. Number one na gagawin namin is to review yung training at saka orientation ng ating mga personnel, including yung improper inculcation sa kanila ng safety culture. Sa datos ng PNP Highway Patrol Group, dumarami ang bilang ng mga vehicular accident kung saan nakumpirmang gumagamit ng cellphone ng driver habang nagmamaneho. Mula nga Enero hanggang Mayo na nakaraang taon, nasa mahigit 300 na ang aksidenteng naitala kaugnay dyan. Ang mga datos na yan, sinasalamin ng isang pag-aaral sa Amerika. 23 beses daw na mas may tsansang makadisgrasya ang isang heavy truck driver na nagte-text kaysa kung nakatutok siya sa pagmamaneho. Pero kahit hands-free o may speaker mga electronic device na inyong gamit, 6 na beses pa rin daw ang tsansang kayo'y malagay sa peligro kumpara sa mga driver na sa kalsada lang nakatuon ang mga mata. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Pinagkaguluhan ng Philippine Ascal sa kanilang pag-iikot sa Baguio City Hall. Pero ang pinaka-highlight ang kanilang tune-out game kontra sa football team ng Baguio Pinikpikan. Mula sa Baguio City, saksi si Mark Zambrano. Nagawag ng sumalubong sa Philippine Ascals sa pagdalaw nila sa Baguio City Hall kanina. Halos tumigil nga ang trabaho sa mga opisina sa dami ng empleyadong sumalubong sa tinuguriang rock stars ng Philippine football. Dito iniabot ni Baguio City Mayor Mauricio Dumogan ang susi ng syudad sa koponan. Tanda na lagi silang welcome sa City of Pines. Next stop ng Ascals kinahapunan, ang tune-up game kontra sa football team na Baguio Pinikpikan na sinaksihan ng daan-daan sa Benguet State University. Hindi nagpahuli mga pambato ng Ascals tulad ni Yanti Bersales, ang pinaka-senior na striker ng team. Kaya naman lalo ring ganado ang ibang Ascals tulad ni Ian Araneta. Pinakitaan naman ni Phil Yang Hasman ang mga kalaban ng kanyang power shots. Pero ang tila pinakabiniliban ay ang malasayaw na galaw ni Chiefy Caligdong, ang co-captain ng team, na nakapuntos sa second half ng laban. Patunay ito na maayos na ang kondisyon ng kanyang tuhod na tila napasama sa pagbagsak niya sa ensayo kahapon. Nagwagi ang Ascal sa score na 9-1, pero tuwang-tuwa pa rin ang coach ng Baguio Pinikpikan na nakalaro nila ang national team. We're very happy kasi at least nakascore kami. Mongolia nga hindi makascore sa Ascal. So malaking boost sa Baguio football team yung game na to. Mula rito sa Baguio City, ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi. Saksi ang sa aming pagbabalik. Alisa Mayor nag-post ng walang saplot para sa kampanyang PITA laban sa pagkatay ng hayop. At red carpet na rarampahan ng mga celebrity sa Oscars, inilatag na balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.